ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So kayong mga magulang, kung naniniwala kayo na maligtas tayo sa ating pananampalataya, ibahagi ba ninyo ito sa mga anak ninyo? Amen. Karamihan ngayon, noon ang mga pare, magalit sa salitang kibiil. Kibiil yung nagsimba lang dahil may kasal, binyag, at libing. Noon yun. Ngayon, bawat binyag na ginaganap sa parokya, kung saan ako naimbita, ang daming magpabinyag. Pero kung tanungin mo, kasal ba ang mga magulang nito? Parang na-demonyohan yung mga magulang. Kayong mga magulang, kung naniniwala kayo na maligtas kayo dahil sa pananampalataya, ito, totoo maligtas. Pero kung hindi nyo sabihin na huwag mawa ng bata kung hindi ba magkasalta. Kayo din, mga konsentidor kayo. Sabay-sabay kayo doon sa impyerno. Totoo yun, sa parokya dito sa San Agustin. Siguro dito, ilan lang ang kasal sa isang buwan. Pero tingnan niyo pag binyagan. Pulo. Sino ang maintero? Yung bata o ang magulang? Magulang. O, yun lang magulang. Yung mga lula rin, mga lula. Manguna yun doon. Kayo ang mauna. Dahil hindi na kayo naniniwala. Hindi na naniniwala. Oo. Ang dami. Ako, taga-probinsya ng Mindanao. Hanggang ngayon, nanatiling kami na walang binyag, walang kasal. Kaya marami ng pari doon na nadisgrasya. Padre Nero, pinatay. Padre Duterte, may panta. Layas. Si Padre Irene. Padre Nero, wala. Pinatay din yun. Ako na siguro ang masunod. Okay lang. Bahala. Gusto kong umuwi sa amin. Pero yun, no, ang pinag-usapan natin dito, ang ating pananampalataya. Maliligtas, no? Maliligtas na mabinyagan. Dito, dahil sinabi mabinyagan ay maligtas. Nagpabinyag na lang, walang kasal. Anong naiwan ngayon? Biil na lang. Biil, binyag, at Libing. Sa isip ninyo, saan dito ang manatili? Dahil may isa pa dito mawala sa TPL. Libing. Ngayon, marami na nagpalibing na hindi na idaan sa simbahan. Puntahan lang ng para sa bahay, okay na. Nalimutan na ninyo na tayo pinasok sa simbahan sa binyag. Ibig sabihin, kung mamatay ka, ibalik ka sa simbahan. Oo. Ang mga anak yan, parang doon na lang sa bahay. Dahil kung punta kami sa simbahan, pagbalik sementeryo dito, dadaan pa sa bahay, balik-balik. Balik-balik daw ang patay. Ay, mamatay ka talaga. Tuo-tuo. Paniniwala sa luktot. Pero yun, no? Mawala itong libing, binyag na lang ang maiwan. Maiwan. Marami na dito. Dito sa inyo, sa
Cebu. Sa Indonesia, wala. Palagi pa yung kahit may burulan, dalhin pa rin nila sa simbahan. Di pa katulad dito na okay na sa bahay, okay na sa burulan. O gano'n na lang. Pero ang sa totoo lang, para malaman ninyo, ang binyag na tao sa simbahan, kailangan pag namatay siya, isauli mo sa simbahan. O, isauli mo sa simbahan. Kaya dito sa bandang uli ng Ebanghelyo, ito ay tinatawag ng mga kapangyarihan ng Panginoon, the power of the gospel. Totoo ba may pananampalataya kayo? O simba-simba lang? Ganun? Ha? Totoo talaga? Amen. Sige nga, magsimba kayo bukas ng hapon. Pero ngayong gabi, pag-uwi ninyo, uminom kayo ng lason. Ah, Ngayong gabi pa. Dahil sinabi dito, ang mga may pananampalataya ay hindi sila mapahamak. Sa pangalan ko'y magpalaya sila ng mga demonyo. Oh. Marami bang demonyo sa inyo? Umalis na ba? Wala na. O kayo ang demonyo doon. Magsalita ng ibang wika. Sila hindi maano lumampot man ng ahas o uminom ng lason. Ito na lang. Sunrocks. Subukan ninyo ngayong gabi. Kung makabalik pa kayo dito bukas. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Ito ang mga may pananampalataya. Sino dito nagsimba na may sakit? Wala kayo may sakit? Mabuti naman, no? Pag-uwi ninyo yung mga may sakit, patungan ninyo. Pero dito, may isa ditong nabasa ko, magsasalita ng ibang wika. Mga Shaddai, Covenanting Communities, ano pa yung salita daw na speaking in tongues. Ito ba ang ibig sabihin nito? Magsalita ng ibang wika. Para sa ito. Yun. Pero ang ibang salita, yung hindi ka nasanay. Sa philosophy, all and everything that surrounds you is a language. Ito. Pero kung subjective, kung ikaw pala mura at nagbago ka, ibang wika na yun. Ibig sabihin, ibang wika. Kung ikaw ay madamot at ikaw ay mapagbigay, ibang wika din yun. O, bigyan ko kayo ng halimbawa, si Monsignor Archbishop Pipilo Camumon. Noon siya sa mapagbigay. Galing sa simbahan, misa, ang daming lumalapit sa kanya dahil manghingi ng pira. Manghingi. Ginawa din ni Bishop, magbigay hanggang maubos yung pira niya. Ito ba ay bagong wika o lumang wika? bago. Bago, di ba? Dahil hindi ito kasanayan ng tao. Pangkaraniwan. Kahit kami, ako mismo, Father, may umahanap sa'yo. Silipin ko ba yun? Sino kaya itong... Kung nakakutsi, alabas ako kagad. Alabas kagad dahil may donation yan eh. Pero kung mahirap, sabihin na, sige, lalabas ako. Pero mga 5 oras pa yun, no? O kung may
may maghingi dahil alam niyo kung nagkasal ako ni Bishop Tamumon noon dahil sa Karkar pero may imahe doon ng Mahal na Birhen sa Karkar tapos malapit lang yung lugar ni Bishop Tamumon. Doon kami magdasal na seminarista. Isa sa mga dasal-dasal, Senyor, sana maging pari ako at yung katulad ng puso mo. At ipagkaloob talaga na naging pari ako. Ang hirap pala. Isa ka dito, ganito. Sumain niyo ang Panginoon. Pagkatapos may 1,000 kang stipend. Paglabas mo doon, pwede makikita. Ang hirap, tukutin ang hirap. Ang hirap, ang lalim. Pag-unod mo, nakuha pa yung 500 Diyos ko. No? Magmura na pa rin. Sa sunod, no? Nasanay ako na mamigay din, pero masakit sa kalooban. Kaya, maghanda na ako ng sa harap, 100, 200, 100 sa likod, may 50. Hindi na sa magingin sa akin kung medyo buwang-buwang. 100. Pero yung seryoso, 500. At least na lang, no? At least nga, amigay ko. Pero si Kamong mo talaga, wala. Pag dukot niya, diretso na yan, diretso. No? Diretso na. Ako na, pag nabunot yung 1,000. Fine. Bakit hindi na yung mabalik? Hindi pwede na yung balik. Magkasakit ka doon, magka-cancer ka. Pag namigay ka ng nangingitan, piliin mo. Ay, ito lang. Pareho lang yun sa mangulikta. Saan ba? Simbahan, mag-koleksyon na pinili mo. Magka-cancer ka doon, bunot ka lang. Saan ba mabunot mo? No? Pero yung si Kamumot, namigay, hanggang maubos talaga yung pira niya. Masahin ninyo, may mga cellphone kayo, buhay, isya, yung bilong Kamumot. Maraming version kasi yun eh. Maraming nag-contribute doon na gaano siya ka mapagbigay. No? Kaya, isa sa mga maganda doon, dahil si Bishop Kamumot, ang halimbawa lang doon sa magsalita ka ng ibang wika. Iba. Si Bishop Kamumot, siya lang ang, sa panahon ng 1963, siya lang ang obispo na, isa siya sa mga obispo na naging kasama sa Second Vatican Council. May impacto siya, malapit sa kanya na, Senyor, sige, binigyan siya ng tira, para dahil sana yun si Bishop Kamumot na butas-butas yung pantalon niya, sapatos niya, ilan ng repair, hindi na siguro matusok sa, no? Dahil hindi siya bumibili. Bigyan sa agad, Bishop, magbili ka ng sapatos. Sige, salamat. Bishop, magbili ka ng bagong, no, yung kasulya. Para buong mundo yan eh. Lahat ng mga obispo kardinal sa Second Vatican Council nandoon. Ibigyan ka. Ibigyan para pagpamasahe mo. Ito. Dahil salamat. Sa bandang huli, inatid na siya sa airport sana, no? Sa airport. Sabi niya, hindi tayo sa airport. Doon tayo sa pier. Kung mag-travel ka ng barko, papuntang Cebu, ay palagi ito noon, ang biyahe noon, 18 hours, 24 hours, gano'n. Pero kung magbiyahe ka, Manila, Hong Kong, ilang linggo yun. Tapos, papunta pa sa Italy. Isipin mo yun, ang hirap. Sabi niya, ang naghatid. Alam na naghatid sa kanya yung binipakto. Binigay niya ito sa mga mahirap.
alam na nila. Alam nila na kung wala si Bishop, ibig sabihin na ubos na pamigay. Tapos yung kinuha niyang ticket sa barko, doon sa 4th class. May first class, mga aircon, mga cabin, yung first class yun. Second class, aircon siguro, marami, pag maramihan. Third class, doon siya sa 4th class. Siguro doon na sa engine room siguro siya. Sino ang buhay pa na obispo? Si Bishop Kapalya. Siya ang nagsabi nito. Kilala niyo si Bishop Kapalya? Hindi po. Taga, ano yun, no? Taga Cebu na aside sa isa sa mga nagbigay ng testimony. Tinanong siya, pagdating na sa Italy, siya, bakit ang tagal mong lumabas? Doon pala siya sa 4th class, ang layo. No? Walang aircon siguro, electric fan lang siguro. No? Imagine ninyo, ang init. Tapos tinanong siya, bakit ka doon sa 4th class? Bakit 4th class ang pinili mo? Sabi niya, wala na kasi 5th class. Meron pa pala. Artihan lang. No? Pero doon sa pag-travel niya, di ba may binigyan siya ng pera pambili ng bagong kasulya? Hindi siya bumili. Yung luma niyang kasulya, dahil sa Pilipinas, kung pare ka noon, kami, hindi kami pwedeng magsuot ng puti. Dapat itim. Itim ang gamitin. So, pagpunta mo doon sa Italy, ang lahat ng bispo, kailangan din magsuot ng puti na kasulya. Wala isang puti dahil hindi siya nagbili. Anong ginawa niya sa barko? Ano yung Tagalog? Tina? Jugos. Yun ang ginawa niya sa barko, no? Tinitina niya yung kasulya niya. Isipin ninyo, ang itim na kasulya, no? Pagdating na doon, pagbukas na sa malita niya, anong kulay? Naging pink. Kaya may picture siya na nagsuot siya ng pink. Pero yung mga obispo doon, dahil siya lang ang iba ang kulay, nag-ambag-ambag ng pera para mabilhan siya ng bago. Ganon ang istorya niya, bagong lingwahe. Hindi yung bagong lingwahe. Galing siya sa dahil yun si Bishop Komomor, may motor siyang luma, yun ang ginagamit niya, magbisita bahay-bahay sa parokyan niya. Pag-uwi niya galing sa bundok, sanay siya na magpunta mo ng bundok bago kumain. Pag-uwi niya, humingi siya ng kape sa kasama na doon. Tapos itong nasa kusina, ang nalagay pala niya, asin. Asin ang nalagay niya sa kape. Noong pag-inom ni Bishop, nagbago ang mukha ni Bishop. Nagbago. Pagtingin ng kasama niya doon, babae, pagbalik niya sa kusina, nakita niya asin pala ang nalagay niya. Pagbalik ng kasama niya doon, sabi niya kagad, sorry Bishop, sorry. Nakita ng kasama niya, inubos niya kaagad ang kape na sobrang alat. Anong sinabi ng Bishop? Okay lang. Pero kung kayo pa yun, tanggalin na ninyo sa trabaho. Ang ibig sabihin doon,
kaya ko ang inyong kamalian. Amen. Tayo wala doon. Wala tayo sa lingwahe ni Bishop Kamumot. Kung makinig kayo sa mga speakers ni Bishop Kamumot, maluwa ka. Dahil bagong lingwahe yun. Hindi yun mga tayo, tinatawag tayo, ay, generosity o namigay. Pero sa kanya, hindi. That is the way of life. Hindi ka natawagin mapagbigay kung ito talaga ang buhay mo. Meron ba sa inyo dito na ginagawa niyo ang bagong salita? Makabagong lingwahe? Mahirap. Kung tutuusin si Bishop Kamumutan dahil hindi sa mahirapan, ang daming magsalita dahil sa ginagawa niya. Mula bata hanggang matanda. Isa lang yun, dalawang pangyayari na na-share ko sa inyo. Pero there are hundreds of testimony. Kaya dito sa dito sa kapistahan ng Marcos, dito, ang daming pinagaling ni Bishop Kamumot dahil mayroon siyang pananampalataya. Lahat ng mapuntahan, sinabi sa mayroon nag-share sa librong yun, sinabi niya, nagpasalamat sila ni Bishop, nagpunta sa bahay niya sa rector. Tinanong sila na, anong oras ba si Bishop nagpunta sa ospital? Alas 2 na daw ng hapon. Pero si Bishop sabi na sa Kristan, alas 2 ng hapon, may kasal siya dito. So there are about hundreds of pioneers. Yan pala ang mga taong may pananampalataya. At magdasal siya ang mga, di ba maaga yung mga matanda ng simba? No? Mga chismosa. Nakita nila yun si Bishop Kamumot, lumulutan, nagkasal. Pero karamihan sa atin, hindi tayo lumulutang. Upang lang ang lumulutang. So si Bishop Kamumot, siya ang halimbawa dito sa bagong wika. Makapagsalita ka ng bagong wika. Hindi lang yung salita na sinasabi, yung salita, yung ginagawa. At siya tinatawag na lingwahe. So naintindihan siguro ninyo kung ano ka-powerful ang salita ng Diyos at naniniwala ka. No? Naintindihan na ninyo sa buhay ng mga santo. Pero para sa akin, si Bishop Kamumot, santo siya sa akin. Santo. Tumayo tayo.